Sa lumipas na 2 taon nating pagsasama, ay nagbabalik po kami para sa ikatlong taon ng The Doctor is In. Muli ay maligaya rin po namin ipinababatid sa inyo na isang ating programa sa mga nagkamit ng Anak TV Seal Award. Taos-puso po namin inyong pinasasalamatan at ang patuloy ninyong pagtangkilik at pagsuporta sa amin. Kaya asahan nyo pong aming mas pagbubutihin ang paghahatid ng mahalagang impormasyon na makakatulong sa ating kalusugan. Kaya naman ngayon ay patuloy pa rin to the rescue ang inyong kagawarang pangkalusugan at telebisyon ng bayan sa paghahatid ng bawat impormasyong magbibigay kamuwangan at tulong sa ating lahat. That's right! Dagdag pa nga riyan ay nasaksihan ng ating mga kababayan ang pagsisikap ng ating kagawaran upang mapuksa ang gumawa ng ingay nang magkaroon ng outbreak of potentially deadly measles sa maraming distrito sa Metro Manila. Oo nga, Asek. Kaya nga 'di ba atin ding sinisikap na magkaroon ng wastong kaalaman ang mga magulang upang magkaroon din ng tamang bakuna ang kanilang mga anak sa lalong madaling panahon para maiwasan ang pagkakaroon ng nakamamatay na tigdas. Nawa po ay magsilbing aral na sa mga magulang ang mga nabiktima ng deadly measles upang laging siguraduhin na kumpleto sa bakuna ang inyong mga anak. Bukod po sa tigdas ay isa pa po sa ating mapag-uusapan sa gabing ito ang mapangahas na sakit na walang pinipili, mapabata man o matanda at kahit anong parte ng ating katawan ay maaaring dapuan. Ano to? Ang cancer. Hindi lamang definisyon ng cancer ang ating tatalakayin, mga solusyon at kung paano ito maiiwasan ay atin ding uungkatin. Ang mga tulong na hatid para sa mga taong mayroon nito ay amin ding ihahain. Kaya nga minamahal naming taga-subaybay, tutok lang at tuloy-tuloy ang ating konsultahan. Ako ang inyong lingkod, DOH ASEC Eric Tayag. Patuloy niyo po kaming samahan at ating alamin ang lahat ukol sa tigdas at iba-ibang uri ng cancer at alamin ang mga kampanya laban dito. Ako naman po si Dr. Dara, ang inyong in-house doctor sa telebisyon na katuwang ng DOH sa pagbabahagi ng kaalamang pangkalusugan. Kaya naman, Tara na! simulan na! Kumonsulta na! Dahil dito laging, The Doctor is In! Meron po tayong bagong segment, ASEC. Dito po ngayon sa The Doctor is In, ngayong 2014. Ang pangalan po ay Doc Tayag Pakisagot. So meron po tayong mga questions na i-entertain para po masagot ni Dr. Tayag. Saan po ba pwedeng magpabakuna laban sa tigdas? ASEC, first question. Saan po pwedeng pumunta ang ating mga mommies para po mapabakunahan ng measles po, vaccine ng babies? Mga mami, yung libreng bakuna sa health centers po yan. Subalit may mga pediatricians din na nagbibigay ng bakuna laban sa tigdas. Pumunta na po kayo para sa libreng pagbabakuna sa tigdas. ASEC, again, libre? Libre. Libre. Namamana po ba ang cancer? Second question, ASEC, namamana po ba ang cancer? May mga 10 hanggang 15% ng mga cancer ang namamana. Pero hindi yung cancer mismo. Yung tinatawag natin mga genes na nagkaroon ng mutation, ang siyang naipapasa. Not necessarily, Not necessarily yung magkaka-cancer. cancer. Okay. Itong mutations na to, kalaunan, ito yung magiging cancer. Hmm. Para sa karagdagang kaalaman, mamaya po sa pagbabalik ng The Doctor is In!
Para mas atin pong malaman ang mga paraan upang maiwasan at mapuksa ang deadly measles, panoorin po natin ang ating pakikipanayam kay Undersecretary Janet Garin. Patuloy na ipinapatupad sa Pilipinas ang kampanya ng Department of Health na kontra tigdas. Ito ay upang maiwasan at mapuksa ang naturang sakit na kumpirmadong nakabiktima ng halos 2,000 Pilipino sa pagpasok pa lamang ng taon, kung saan 800 sa mga ito ay nagmula sa Metro Manila. Ang tigdas sa isang infeksyon, it's actually caused by the measles virus, kung saan nagkakaroon nga ng tigdas yung bata. Ito ay nagkakaroon ng rashes, yung iba nagkakaroon ng sipon, lagnat, pamumula ng mata. Yan po ang regular presentation. So balit pagka hindi naaagapan, lalo na pagka immunocompromised, so ibig sabihin mababa yung resistensya ng pasyente, pwedeng magkaroon ng komplikasyon kagaya ng pagtatae, kung saan pwedeng ma-dehydrate yung pasyente. Kasama rin din yung pneumonia, na pwede ikamatay lalo na po pagka masyadong bata yung patient, so very young. Incidence ng tigdas. Pagsapit sa ika-9 na buwan ng sanggol ay dapat na itong mabakunahan. Ang tawag doon ay measles-containing vaccine. Binibigay ito at 9 months old. Yung 15% na chances of getting infected, nababawi yan dun sa pangalawang turok ng isang bakuna na merong kasamang measles. Yan na yung at 12 to 15 months old, meron kang isang bakuna na MMR, measles, mumps, at rubella. Ang mga bakunang ito ay binibigay ng libre. Sa mga health centers, sa government hospitals, usually po pagkapanganak naman ng baby, kung saan siya nagpapakonsulta, doon po tuloy-tuloy ang bakuna. Sa private practitioners, meron din po. Pero kung walang pambayad, maigi nang doon sa health center kasi libre po yan galing sa gobyerno. Kaya napakahalaga ang mapabakunahan ng mga anak, lalo na at ito'y posibleng maging sanhi ng pagkamatay. Ilan nga sa mga sintomas nito ay lagnat, pamumula ng mata, matinding ubo, at rashes mula ulo hanggang paa. Ang mga sanhi at paraan naman upang malabanan ng sakit ay Marami po ang naging rason. No? Kabilang na dito yung siguro sa part naman ng Department of Health, parang naging kampante at hindi naging maigting, hindi naging aggressive yung kampanya kontra measles. So, ang nangyari, nagpapabakuna at 9 months old, pero marami po ang hindi bumalik na for the MMR, yung between 12 to 15 months old. At dahil nga hindi sila nakabalik ng 12 to 15 months old, yung sinasabi kong 15% chances of getting infected, dun sila natatamaan. Pangalawa naman po, nagkaroon po tayo ng maraming kalamidad. And usually in evacuation centers, in congested areas, at pagka mababa yung resistensya ng pasyente, talagang pumapasok po talaga yung tigdas. Ang treatment kasi ng tigdas is supportive, no, and palliative. Ibig sabihin, pagka may tigdas yung pasyente at nakitang may komplikasyon, pagka may chances na nagda-diarrhea or may probability na ma-dehydrate, kailangan ng replenishment, no, ng mga nawawala sa katawan na electrolytes. Pagka naman may pneumonia, may antibiotic. Pero ang importante lang, pagka merong tigdas ang pasyente, bigyan ng 2 vitamin A. First dose, and then after 24 hours, another dose. Kasi yung vitamin A na yan ang magpapaigting or magpapalakas ng resistensya ng pasyente para kahit may tigdas siya, hindi siya magkaroon ng komplikasyon. Nandirito lamang ang gobyerno upang umalalay at magbigay tulong. Ang ginawa ng gobyerno natin is in partnership with the local government units, nagkaraan ng catch-up immunization. Kung saan yung merong mga kaso, dun ka magbabakuna ulit regardless of the regular immunization. At nang makita nga natin na marami yung sa NCR, sa Calabar Zone, Bulacan at Pampanga, in-expand natin, we have the expanded catch-up immunization na kinover ito lahat. And then on September, magkakaroon tayo ng nationwide mass vaccination na sa loob ng 1 buwan, lahat ng bata, as in lahat ng bata, 6 months to 5 years old, babakunahan ulit ng kontra tigdas. Basta tandaan at sundin lamang ang mga paalala. Ang pagpapabakuna ng isang bata, napaka-importante po talaga. We cannot underestimate the effect of vaccination dahil ang pagpapabakuna hindi lang para pagbigay ng maayos na buhay sa bata, kundi pagbigay rin ng seguridad sa pamilya
na hindi mahawa yung mga bata, pati na yung mga matatanda ng sakit na pwede namang pigilan. At huwag natin kakalimutan para madaling matandaan, ang tinatawag po natin complete immunization. Yung tinatawag po natin na kumpletong bakuna dapat nagkaroon ng 7 turok at 3 patak ang isang bata pagdating ng 1 taon. Ulitin ko po, ang tinatawag na kumpletong bakuna ng isang bata is 7 turok, 3 patak pagdating ng 1 taon. Yan po ang kumpletong bakuna. Ngayon naman po ay atin namang bisitahin ng East Avenue Medical Center at alamin ang kanilang health facilities and services. Roll VTR! Naitatag ang East Avenue Medical Center noong taong 1968 na unang nakilala bilang GSIS. Ang East Avenue Medical Center, ito ay retained hospital ng DOH. Ito ay tertiary referral hospital ng Department of Health. Hanggang sa ito ay kilalanin sa kasalukuyang pangalan noong taong 1987. Noong 1987, panahon ni dating Pangulong Cory Aquino, ginawa itong East Avenue Medical Center. May layunin ito na mabigyan ng sapat na pangangalaga ang bawat pasyenteng papasok dito sa pamamagitan ng kahanga-hanga nitong facilities and equipments at mga medical personnel. To provide the best patient care that we can give to our patients. Ang pangalawa dito is to provide relevant training para sa mga medical and non-medical personnel namin. At ang huli is to conduct relevant research para sa ikauunlad ng aming serbisyo, para sa ikabubuti ng aming mga pasyente. Mayroon itong elevators para sa ikagiginhawa at mabilis na pagresponde sa mga darating na pasyente. At mula sa 250 bed capacities, ngayon ay nasa higit 600 bed capacities na ang naturang ospital. Meron kaming yung tinatawag na complete radiologic and diagnostic equipment. Meaning to say, meron kaming x-ray, meron kaming ultrasound, meron kaming CT scan, at meron kami yung tinatawag na magnetic resonance imaging machine o yung MRI. Isa sa pinagmamalaki ng ospital na hindi matatagpuan sa iba ay ang kanilang burn unit. Ang East Avenue Medical Center ay isang tertiary referral hospital ng Department of Health. Ang aming layunin ay magbigay ng serbisyo para sa mga Pilipinong pasyente. No? At ang serbisyo namin ay kumpleto mula ulo hanggang paa. Isa naming ipinagmamalaki din na kahit kami ay puno, kahit kami ay nag-ooperate higit sa aming kakayahan, pinagsisikapan namin mag-improve sa aming serbisyo para sa mga pasyenteng Pilipino. Kaya naman kahit sino mong pasyente, siguradong mapapangalagaan sa East Avenue Medical Center. Ganyan dapat ang ospital. Nandito pa rin tayo sa mahalagang konsultahan sa The Doctor Is In. Definisyon, sanhi, paano maaksyonan at maiiwasan ang alimang uri ng cancer ay atin nang mapag-uusapan. Makakasama natin na magpapaliwanag niyan ang mula sa Philippine Cancer Society, si Dr. Rachel Marie Rosario. Para po sa mas malinaw na kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ang ibig sabihin pag ang isang tao ay mayroong cancer? Nakakatakot pakinggan, no? Pag narinig mo yung cancer. Pero actually, isa lang siyang sakit kung saan tumutubo yung laman ng sariling tao na hindi napipigilan. So, magkakaroon siya ng bukol after some time. Base po sa inyong pananaliksik,
Ano po ang maaring pangunahing sanhi ng cancer? Sinasabi natin, Doc, na ang cancer kasi minsan natitrigger ito ng mga carcinogens. So exposure doon sa mga carcinogen na ito ay sana iwasan natin. Pwede rin kasing may genetic factor involved dahil yung iba meron silang diferensya, no, doon sa kanilang tumor suppressor genes na natitrigger naman din ng mga carcinogens. Anong mga uri ng mga cancer na ito ang siyang masasabi nating pinakamaraming kaso sa ating bansa? Mga nasa ilang porsyento po kaya ito? Ang breast cancer po, number 1 siya na site para dito sa ating bansa, no? Isipin natin ang cancer kasi ang dami-daming sites. Pwede siyang abot actually ng 100. Pero ang breast cancer, siguro mga 15% of all the sites. Ang kasunod nito po ay yung lung cancer, and then liver cancer, yung colorectal cancer, and cervical cancer. Yan ang pinaka-top 5 natin. Anong maaaring tandaan ng ating mga kababayan sa mga senyales o sintomas ng mga cancer? Para sa ganun ay maging gabay nila o hutya na maaga silang magkukonsulta. Meron tayong mga warning signs. So, pwedeng may change in bowel habits, no, or urinary habits. And then, of course, isipin natin din kung meron tayong makapal na bukol, any part of the body, pero lalo na pag doon sa breast. Isa din to sa mga signs. Yung walang rason na namumutla o nangangayayat yung pasyente o yung tao, dapat bantayan natin. Pag namamalat din yung boses ng isang tao na wala namang dahilan, pwede ito maging warning sign. Pag nahihirapan siyang lumunok or hindi natutunawan sa pagkain, pwede rin siyang warning sign. Yung pagkatamla, yung fatigue sa mga bata, pwede rin itong warning sign. So, marami po siya, iba-iba. Yung maganda lang siguro sabihin natin sa audience natin na pag may nararamdaman sila o napapansin sila na nagkaiba, pumunta lamang sa doktor. Maraming kami tinatanggap ng mga katanungan sa Department of Health. Yung itong mga sintomas na nabanggit mo ay madali nilang malalaman o kailangan kumonsulta talaga sila. Kailangan bang kumonsulta o kaya ba nilang ito sa sarili nila ay malaman nila kaagad at sila'y dumulog na sa mga doktor na katulad niyo? Yung mga warning signs po talaga natin for cancer, sinasabi natin na huwag patagalin. Kasi paano kung cancer nga yun, di ba? So, pag tumatagal, baka mas lalong lalala. Ang sinasabi din sa mga eksperto, ang cancer kasi, pag maaga siyang maagapan, may lunas pa. Maraming mga cancers na pag early detected, mas maganda ang resulta ng kanyang treatment afterwards. Tulad ng breast cancer, no? Or prostate cancer, or even yung leukemia sa mga bata. Basta generally, kung early stage, mas maganda talaga makapunta ka agad sa doktor. Alam mo, tuwang-tuwa kami sa Philippine Cancer Society sapagkat na marami kayong mga proyektong isinusulong. Meron bang mga dapat pa kaming asahan sa taong ito sa Philippine Cancer Society? Ay, oo po. Ngayong taon na to, yung ating education and information drive, no, tututok tayo sa hepatitis B and liver cancer. Kasi nakikita natin na this is one of the sinasabi natin preventable cancers kasi may bakuna eh. And binibigay po ito ng DOH ng libre para sa mga infants, no, na sana within the first 24 hours matanggap na nila yung kanilang bakuna para sa mga babies and susundan ito sa susunod na mga buwan. Meron po itong schedule na ini-encourage natin na talagang susundin ng mga nanay. Can you imagine po, ang dami natin, hundreds and thousands of lives will be saved kung sana itong mga sanggol na ito ma-injectionan. So we're going to go into an all-out education campaign for this. Mga mami, ano pang hinihintay nyo? Na wika na ni Dr. Rachel na kailangan bakunahan si baby laban sa hepatitis B para hindi magkaroon ng liver cancer. Dr. Rachel, sa puntong ito, hihingan namin kayo ng huling mensahe sa ating mga taga-subaybay sa programang ito. Para sa lahat na nanonood, pag narinig niyo po yung salitang cancer, huwag po kayong matakot kasi may lunas din po ito, lalo na pag maaga itong maagapan. So maganda po pag may nararamdaman sa katawan or napapansin ng mga sintomas,
pumunta ka agad sa doktor para matingnan po kayo. Salamat po, Dr. Rachel Marie Rosario, sa ating napakamakabuluhang talakayan. Siguradong malaking tulong ito sa ating lahat. Doctor? Thank you for inviting me. It's our pleasure. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang The Doctor is In. Nagbabalik po ang The Doctor is In. Kaugnay po sa proyekto ng Department of Health ng Pilipinas, Go for Health, na may 4 na slogan: Go Sigla, Go Sustansya, Go Smoke Free, at Go Slow sa Tagay, ay may hinanda rin po kaming primer na nagpapakita ng pagsuporta sa kampanyang ito sa pamamagitan ng Zumba Roll VTR. Isa sa mga patok na ehersisyo ngayon ay ang Zumba. Marami na sa atin ang nahuhumaling dito upang mapanatili nating maganda ang ating pangangatawan. At isa din ito sa paraan upang magbawas ng timbang. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin ng Zumba? Ang Zumba ay isang fitness class na pinagsamang sayaw at fitness moves. Hango ito sa Latin dance and music na gumagamit ng iba't ibang estilo ng sayaw. Zumba kasi is a class comprised of many dances na Latino. So, marami siyang dances put together in one class. It has Zumba, Mambo, Salsa, Cha-Cha, African dance, Bachata, Cumbia. Ang dami talaga niya. Ayon sa bagong pag-aaral ng Zumba, ay maaring mag-burn ng isang tao ng 300 to 1,000 calories sa pamamagitan lamang ng pagsayaw nito sa loob ng 30 to 45 minutes. Depende sa bigat ng effort na ibibuhos mo. In a day, ideally it's 30 to 45 minutes, no? Not really vigorous o yung matitinding exercise, just na matone lang lahat. At lahat ay gagalaw. At bukod sa pagpapasexy, one advantage of Zumba is just that it helps to tone all the muscles, okay? And of course, flexibility and endurance. It helps to improve your cardiovascular activity. kung nais mong sumali sa isang klase nito o humanap ng sarili mong instructor, dapat mong siguruhin na lehitimong miyembro ng Zumba Instructors Network ang pipiliin mo. Ang mga steps sa sayaw na ito ay hindi ganoon kahirap, ngunit hindi rin basta-basta ang mga tunog na ginagamit dito. Dahil nagmumula pa sa international group ng mga Zumba instructors ang mga tugtog na ginagamit nila kada session. Come and Zumba with us. Yung Zumba naman kahit saan mahanap mo yan nowadays. You could really lose a lot of calories in a class. And then yung pag-lose mo, depende pa nga yan. The heavier you are, mas marami ka malulose. So, I advise and invite everyone to Zumba. To join Zumba and Zumba everywhere. Saksihan nga po natin ang isang paraan ng exercise sa pamamagitan ng Zumba. Hinihikayat po namin kayong tularan ito upang lahat tayo ay mabuhay ng healthy. Tama ka dyan, Asek. At sa mga narinig nga po natin kanina sa pagiging handa at pagiging responsable ng mga magulang sa pagpapabakuna ng kanilang mga anak ay siguradong may iwasan ng masamang dulot ng tigas. At sa pagkakaroon din ng sapat na kaalaman ukol sa cancer ay tiyak kaming magsisilbi ito upang mas maging maingat ang bawat isa sa atin. Basta tandaan lamang at sundin ang payo ng inyong mga lingkod.
Kaya naman mga minamahal naming taga-subaybay, patuloy po kayong tumutok hanggang sa susunod na Sabado at malaman ang mga hakbang upang makamit ang kayamanang kalusugan. At kung may karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lang sa 651-7800 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako po ang inyong lingkod, ASEC Eric Tayag ng Kagawaran ng Kalusugan. And we would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede niyo silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaari niyo rin silang bisitahin sa kanilang website sa www.ergocontracts.com. Asek, may isa pa akong gustong pasalamatan. Yung punong-puno natin ng tasa na napakasarap na kape from Glorious Blend, A Taste of Heaven. Matatagpuan po sila sa 72 Nuestra Senora Street, 6th Avenue, Grace Park, Caloocan City. At pwede rin po silang tawagan sa 360-0900 or visit po natin yung website nila, www.gloriousindustrial.com. Ako naman po ang inyong lingkod, ang inyong in-house doctor sa telebisyon, Dr. Dara Chavez. Muli niyong antabayanan ang susunod na edisyon ng programang ito na laging nagsasabi, The Doctor is in!